mula sa mga pagbasa. Sa paggabay ng Espiritu Santo, mauunawaan at lalo pa nating mapapahalagahan ang katotohanan na ang Eucharistia, ang buwan at ugatog ng buhay mananampalataya bilang mga tagasunod ni Jesus. Sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, ang mga Israelita ay pinagkalooban ng Diyos ng isang pagkain na hindi nila kilala, ng kanilang mga ninuno. Ang pagkain na binabanggit ay ang mana. Hindi ito bunga ng anumang halaman. Hindi nila ito pinagparbura. Wala ni anumang pagkain na katulad nito. Nakita na lamang nila ito sa lupa tuwing umaga. Maninipis na mga bagay na parang pinipig. Pinulot nila ito upang maging kanilang pagkain sa araw-araw. Saan ito nanggaling? Kaloob ng Diyos. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang umuhay sa mga Israelita. Pero sinabi ni Moises sa kanila na hindi lamang ito ang umuhay sa kanila. Sinabi niya na ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Sa madalit sabi, totoo na kailangan ng pagkain upang mabuhay, subalit sila rin ay pinatnubayan, kinalinga at tiniligtas ng Diyos sa lahat ng uri ng panganib. Ang Diyos din ang nagkaloob sa kanila ng tubig sa gitna ng kanilang pagkauhaw. Sa ibang salita, sa lahat ng ito, ang Diyos ang kumilos upang sila ay mabuhay. Tumigil ang pagkakaloob ng Diyos ng mana nung sila ay makarating sa lupang pangako at magkaroon ng pagkakataon na magtungka ng lupa, magtanim at umani mula sa kanilang sariling pagsisikap. Ang kasaysayan ng mga Israelita ay paghahanda lamang para sa pagdating ni Jesus. Lahat ng nabubuhay ay hahantong sa pagkamatay. Si Jesus, ang Diyos na naging tao, ay dumating upang ipagkaloob sa atin ang isa pang uri ng pagkain na kahit tayo ay mamatay, muli tayong mabubuhay upang hindi na muling mamatay, pagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay nagnanais na magkaroon ng ganitong buhay. Buhay na walang katapusan pagkatapos ng kamatayan. Yan ang dahilan kung bakit idinadaan natin sa simbahan ang ating mga yumao kamag-anak upang ipagmisa at basbasan. Pagkatapos na sila ay inibig, hindi tayo tumitigil sa pananalangin para sa kanilang mga kaluluwa. Patuloy din tayong nag-aalay ng misa para sa kanila. Tayo mismo ay nagdarasal at nagnanais na pagdating ng ating sarili mismong kamatayan, hindi ito ang katapusan ng lahat, bagkus muli tayo magkikita-kita ng ating mga mahal sa buhay na naunang yumao. Higit sa lahat, nais natin na makapiling at humimlay sa kandungan ng ating poong may kapal na siya ating pinagmulan at ating magiging hantungan. Sumasampalataya tayo na sa piling ng Diyos, wala ng dusa at sakit, kundi bawang kaligayahan at kalwalatian ating mararanasan sa kantungan ng Diyos. Paano ito mangyayari? Ang kasagutan ay lumira nating narinig sa sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo na binasa kanina. Sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkain na bibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkain na bibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Ano itong laman na binabanggit ni Jesus? Noong huling hapunan, na muli-muli nating sinasariwa tuwing tayo ay nagmimisa, sa konsakrasyon itong ating naririnig na sinasabi ng pari. Noong gabing ipagkanulo siya,
Ginawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ang tinapay ay nagiging katawan ni Jesus. Ganon din ang nangyayari sa alak. Ito ay nagiging dugo ni Jesus. Kung paano ang mana na nagbigay ng buhay sa mga Israelita ay hindi nila kilala. Ang katawan at dugo ni Jesus na mula sa tinapay at alak ay hindi rin natin kilala. Pero hindi ito ang mahalaga. Dahil ito ay galing sa Diyos, atin itong tinatanggap na kahit ang nakikita at nalalasahan natin ay tinapay at alak. Naniniwala tayo na ang kinakain at iniinom ay ang katawan at dugo ni Jesus. Tayo ay sumasampalataya na ito ay gawa ng Diyos. Ang ikalawang pagbasa ay nagbibigay sa atin ng katotohanan bunga ng ating pagtanggap ng katawan at dugo ni Jesus. Sinabi ni San Pablo, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan kahit na tayo ay marami, sapagkat nagsasalo-salo tayo sa isang tinapay. Ano ang kahulugan nito? Sa tuwing tayo ay tinatanggap ng banal na komunyon, ang tinatanggap natin ay ang katawan ni Jesus. Dahil dito, tayo ay nakikisa sa katawan ni Jesus, ang simbahan. Ikaw, ako at ang lahat ng tumatanggap ng komunyon ay nagiging isa. Pinagbubuklod tayo ng katawan ni Jesus na ating tinanggap. Ito ay may malalim na kahihinatnan. Ano ito? Dahil tayo ay bahagi ng katawan ni Jesus, ang simbahan, tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Kung nakikita natin ang kapwa na may pangangailangan, tayo ay naapektuhan. Ipinagdadama sa atin ni Jesus na ang tao ito ay hindi iba sa atin. Siya ay kaisa natin bilang kabahagi ng kanyang katawan. Kaya ang lahat ng tumatanggap ng katawan ni Jesus sa komunyon ay pinagkakalooban ni Jesus mismo ng malawak na pananaw. Hindi na sarili lamang ang iniisip at inaatupag. Laging isinasaalang-alang ang kapakanan ng kapwa. Nakikita ang kanilang mga karanasan, maging ito ay masaya o malungkot, maanual o mahirap. Payo ni San Pablo sa isang taong tumanggap kay Jesus sa komunyon na idalangin ang umuusik sa inyo at huwag sumpain. Makigalak sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Idinugtong pa ni San Pablo, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihan ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Huwag kayong maghiganti. Kung nagugutom ang inyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Galing sa sulat sa mga taga-Roma. Mahirap gawin ito, pero sa tulong at awa ni Jesus na ating tinanggap, na nananahan sa atin, magagawa natin ito sa tulong at awa ng Diyos. Ang pagtanggap sa banal na komunyon ay hindi para sa pansariling kapakanan lamang. Hindi tayo makakarating sa langit ng mag-isa. Tatanong ng Diyos, nasaan ang iyong kapatid? Ito ay pagtanggap ng pananagutan na ibahagi ang buhay sa kapwa. Ito ay walang iba kundi pagtulad kay Jesus na nagsabi,
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya ang isang taong tumanggap kay Jesus sa komunyon ay makapagsasabi rin sa kanyang kapwa, ako ay pag-aalay ng aking buhay para sa iyo, magagawa ko ito sapagkat si Jesus ay sumasa akin. Tulungan naman